Hanggang sa makita sa bahay at sapphire ring na nawala ng 15 taon. Doon lang nagulantang ang pinakamayamang tao, na ang yaya na kanyang pinahirapan at ininsulto. Ito talaga ang kanyang biological na anak na babae na nawala sa loob ng maraming taon. Sa oras na ito, nagsisi ang pinakamayamang tao. Nais niyang humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa, ngunit ang babae ay matagal nang hindi na sa bahay. Nagmamadali ang pinakamayamang tao na tanungin ng yaya tungkol sa kinaroroonan ng babae. Doon niya lang nalaman na dinala ng ginang ang babae sa bodega. Hindi niya alam na sa oras na iyon ay binabastos ng ginang ang babae. Nakita niyang hawak ang silver needle at gustong disiplinahin ng babae. Nagmadali ang pinakamayamang tao papunta sa bodega, habang tinatawag ang pangalan ng babae. Nang malaman ng ginang na ang pinakamayamang tao ang dumating, nais niyang magtago, ngunit huli na ang lahat. Nakita ang yaya na mabilis na tinapon ng bibig ng babae. Natatakot na marinig ng pinakamayamang tao ang boses ng babae. Bantayan mo siyang mabuti. Kung malaman ng yaya, lahat kayo ay magpapalong sa akin. Ginang, ginang. Nasa loob, buksan mo ang pinto. Sa oras na iyon, nagmadali ang assistant na pumunta. Sinabihan ng pinakamayamang tao tungkol sa balita tungkol sa ginang at sa dalaga. Kaya't sinundan niya ang assistant para maghanap. Nang makalayo ang pinakamayamang tao, huling sinampal ng ginang ang babae. Galit na sinisi siya na maaaring tumawag sa amo. Pagkatapos ay itinulak siya sa sahig. Pilit na gumapang ang babae patungo sa pintuan. Hindi inaasahan na bumalik ang pinakamayamang tao sa oras na iyon. Nakita niyang binuksan ang pinto, at ang unang tumambad sa kanyang paningin ay ang babae na puno ng sugat. Napatigil sa lugar ang pinakamayamang tao. Ang sariling anak ay pinahirapan ng ganito. Galit na tinanong kung ano ang nangyari. Nang makita ng ginang ang galit ng pinakamayamang tao, nagmamadali siyang itinanggi na hindi niya ginawa. Itinuro ang isa sa mga katulong. Nais niyang gawin itong scapegoat, ngunit lumuhad agad ang katulong sa pinakamayamang tao. Sinabi sa kanya na ang ginang ang nagutos sa kanya. Nang makita ito ng ginang, wala siyang nagawa kundi ipakita ang kanyang mahusay na pag-ate. Amo. Nang ang ginang at si Yikeng na dalaga ay aksidenteng namatay, hindi ako agad nakarating. Parati akong nagigilty. Ang mga taong ito ay, lagi akong nasa tabi mo. Ngayon mas gugustuhin mong maniwala sa salita ng isang kasambahay. Hindi ka rin naniniwala sa akin, di ba? Tiyak na naniwala ang pinakamayamang lalaki sa sinabi ng kanyang asawa. Hilingin lang sa iyong mga tauhan na sipay ng lahat ng mga yaya. Ang kawawang yaya ay ginawang panangga ng ginang. Pagkatapos ay isinugod ng pinakamayamang lalaki ang dalaga sa ospital. Nakatingin sa babaeng puno ng pasa. Hindi ko maiwasang malungkot. Iniisip ang magagandang alaala ng nakaraan bilang isang pamilya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sobrang emosyon. Kinuha ko ang singsing na nalaglag ng aking anak at tiningnan ito. Nangako siyang protektahan ng kanyang anak sa buong buhay niya. Kung anak niya talaga ang babae. Kung gayon hindi ko mapapatawad ang aking sarili sa buong buhay ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok ang ginang sa sandaling ito. Nakita ko ang singsing sa kamay ng pinakamayamang lalaki. Noon lang niya natuklasan na alam na ng pinakamayamang tao ang pagkakaroon ng singsing. 12 years ago pala, noong panahong iyon, ang aking asawa ay yaya pa rin sa tahanan ng pinakamayamang tao. Ang singsing na diamante ay regalo ng pinakamayamang lalaki sa kanyang unang asawa. Nakita ang kanilang magkasintahan, nagseselos siya, nakipagsabuatan talaga siya sa iba para agawin ng pamilya ng pinakamayamang tao. Upang makuha ang pera, ang mga kidnappers, itapon ng asawa at babae sa bangin. Ang pinakamayamang tao ay nagkaroon din ng banggaan sa ulo noong panahong iyon. Nahimatay sa lupa, tingnan ang tamang sandali, agad na nagpakita si Yaya. Iniligtas ang pinakamayamang tao noong nasa panganib ang kanyang buhay, matapos malaman na wala na ang kanyang asawa at anak na babae. Kaya pinakasalan niya ang isang scammer girl bilang kanyang kasalukuyang asawa. Akala niya magiging mayaman na siyang asawa mula ngayon. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging maayos ang anak ng aking asawa. Hindi rin inaasahang dumating siya sa kanilang bahay bilang isang yaya. Ngayon ay natuklasan na ang pinakamayamang tao ay malapit ng malaman ng katotohanan. Iniisip kung gaano ako kakumbaba noong nakaraan. Hindi madaling maging mayaman na asawa. Hindi mo dapat mawala ang lahat ng ito. Kaya diretso siyang naglakad patungo sa dalaga. Direktang sabihin sa pinakamayamang lalaki na peke ang singsing ng babae. Galit na ipinahayag ng pinakamayamang tao kung sapat na ba ang ginawa niyang gulo. Nagsasalita pa ang ginang. Ang mga babae ay domestic servant lamang. Hindi man lang makakain ang mga mahihirap sa kanyang pamilya. Paano ko ito mabibili? Napakamahal na singsing. Sinabi ng batang babae na ang singsing ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Sandaling natigihanan. Pag-aari din ng aking ina ang singsing na iyon. Hindi ko kailangan magsinungaling. At hindi na ako katulong ng pamilya Xiao. Hindi ko alam kung sino ang hinahanap mo. Pero wala itong kinalaman sa akin. Tama na, ayoko nang makita pa tong babaeng ta. Assistant Chen, umalis na tayo. Madam, umalis ka na agad sa bahay ko. Maghintay hanggang malaman ko ang lahat. Pagkatapos ay isipin kung paano ka haharapin. Nalaman mo na ba ang karanasan ni Zhang Kiki sa buhay? Isa lang siyang mahirap na babae sa probinsya. Sina Xiao Yikeng at Lin Chengxi ay maagang namatay. Kung buhay pa, paano ako hindi makakabalik sa loob ng 12 taon? Hindi, nag-aalala pa rin ako. Nalaman mo ba kung saang ospital ang kanyang ama? Ay oo, ang kanyang ama ay nakahiga sa ospital ng lungsod. Cardiology number 1308. Buhay pa ba ang kanilang mag-ina? Malalaman ko kung pupunta ako at tingnan para sa aking sarili.